Imbaka! Huwag matakot! Desaparecidos ang tawag sa kanila. Mga taong naglaho na parang bula, walang bakas na iniwan. Militar daw sila. Yun na nga, mayroon na nga sinasaktan. Talagang napakabilis nilang ibigay yung bintang sa military tuwing may mawawala, which is I believe unfair. Ano nga ba ang dahilan ng kanilang pagkawala? At bakit hindi na sila nakabalik pa sa kanilang mga mahal sa buhay? I condemn political killing. Balikan po natin ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. I have proclaimed martial law in accordance with... Dekada 70, idineklara ang martial law sa Pilipinas. Siniil ang kalayaan ng isang kamay na bakal. Nabuhay ang dugo ng pakikibaka labang madalas humantong sa karahasan. Ganito umano ang sinapit ng magkakapatid na Luneta, mga aktivista noong panahon ng martial law. Estudyante ako ng UP. Nadawit sa kabataang makabayan. Sumasama sa mga rallies, nagsasalita at sumusulat ng mga artikulo, pagtatanggol sa karapatan ng mga mamamayan. Palagi na mayroong militar na iikot-ikot doon sa bahay namin. Yun nga, inalok na ako na sumama. Naging aktivista na rin ako nung hindi pa magmamarselo. Naisasama nila ako. Ayon sa salaysay ni Kiko at Romeo Luneta, naging mainit ang mga aktivistang tulad nila sa mata ng gobyerno. Pauwi ako. I was to meet my girlfriend. Hindi pa ako nangangalahati sa trip ko, papunta uwi. May kasunod na kaming military jeep. Pagkasama ko sa kanila, pinasakay nila ako sa jeep. Hindi ko nalaman na bigla na lang akong hinawakan sa aking mga braso at tinakpan ang aking mata. Dahil sa sinalihang grupo, tinorture umano si Romeo sa isang madilim na kwarto. Pinilit daw siyang magbigay ng impormasyon tungkol sa iba pa niyang kapatid. Hubot-hubad. Pagkatapos nakatali ang paa at kamay sa tarima, nayari sa bakal. Bubuhusan ng tubig at magsisimula na ang electric torture. Makalipas ang 2 taon, April 12, 1974, dinakip umano sa Pulilan, Bulacan ang kapatid nilang sina Maxima at Ernesto Luneta. Kinalaunan, nahuli rin daw sa Pangasinan ng mga kapatid nilang sina Domingo at Kiko. Si Ernesto yun. Meron pa nga yan yung pinakagrabe na binuhusan siya ng mainit na tubig. Tapos binuhusan siya ng niyelong tubig. Di ang naging itsura niya, gininaw na siyang ganan. Tapos inihagi siya sa swimming pool. Tapos nung makulong ako, meron pa sinasabi na kasama kami sa kaso ng karagatang case, yung barko din na ang galing ng China na may mga armas na ibinaba. Ang walang kamalay-malay na si Maxima nadamay umano dahil ginamit daw na safe house ng mga aktivista ang bahay niya. 2 buwang buntis noon si Maxima. Ako alam sa mga sinasabi! Mental torture. Yung harassment, yung pananakot, ganito mga kapatid mo, ganyan. Tatakot ka kasi. Pagbukas ng pinto, akala mo may gera eh. Balak! May marinig mo dyan sa kabilang kwarto, may dumadaing, may binubugbog. Pagkatapos ng torture, nalaglag ang dinadalang sanggol ni Maxima. Habang nakakulong ang magkakapatid na Luneta,
Nagpunta patungong China sakay ng barkong MV Doña Andrea ang kakambal ni Kiko na si Franco. Trabaho yun. Hindi ko masabi kung anong tamang kwan eh. Siya lang pinapunta ron. Naiwan sa Pilipinas ang kanyang asawang si Margarita at ang 3 taong gulang nilang anak na si Ningning. Meron po kami isang anak na babae. Napakabait niya. Sipag. Pagmahal. Naging mananahi yan ng kapatid ko. Sumama na sa underground movement. Ayon pa sa salaysay ni Kiko, dahil sa pagsali ni Margarita sa kilusan, dinakip din umano siya kasama ang anak na si Ningning. Nakumpirma raw ito ni Kiko nang makitang ipinapasok sa kampo ng militar ang makinang ginagamit ni Margarita sa kanyang pananahi. At kumpirmado ng balita na nahuli nga itong si Ninita dyan sa BBC. At meron pa yung nakakita sa kanya yung itsura niya na nakasama ko sa YRC na meron yung batang medyo kulot ang buhok na maputi. Noong 1977, inilipat daw ang magkakapatid na Luneta sa Camp Bikutan. Palihim pa nilang nakuna ng larawan ng kulungang ito. Dito raw sila huling nakulong bago tuluyang nakalaya noong October 31, 1979. Pero ang may dala ng release paper, itong si Senator Salonga, hingi niya ito, release. Pakawalan nyo na ito. Kami nga 3, sabay-sabay na pinunma ni Enrile. 1980 naman nang makabalik mula China ang kapatid nilang si Franco. Pero wala na ang mag-ina niya para sulubungin pa siya. Nagkita kami niyan na patago din. Sabi ko sa kanya, hindi na inilabas talaga ng militar yung anak mo at asawa mo. Miyak na yan. Yung parang talagang buhay pa. Palaging ginagano niya. Baka makikita pa. 30 taon na ang lumipas. Ni anino ng mag-ina ni Franco, hindi na nakita. Hirap na ako sa kaisip sa kanila ko sa surang sila naroon. Wala sakit. Hindi ko na makayaan. Parang hindi ko na makakayanan mag-isip ka. Sinikap namin kunin ang panig ni dating unang ginang Imelda Marcos ukol sa akusasyon laban sa kanilang rehimen, pero tumanggi siyang magbigay ng interview. Samantalang ang AFP naninindigang hindi nila prinsipyo ang paglabag sa karapatang pantao. Well, dapat tignan din natin yung na there's a big difference between the time of Marcos and the present times, no? Nung panahon ni Marcos ay under tayo ng martial law. So it may be possible that certain things, such things were happening during those times, and we cannot also deny that it may be possible, no, na meron pa rin mga nangyayaring ganyan ngayon, but we never condone such violation committed by our soldiers. Naninindigan naman ang pamilya Luneta na hindi sila titigil hanggat walang sagot sa pagkawala ni Margarita at Ningning. Hanggat may inhustisya, hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, hindi kami hihinto. Para sa magkakapatid na Luneta, mas malalim ang sugat na iniwan ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay kesa sa tinamupa nilang torture. Darasal lagi ako na sana buhay pa. Pero parang nawawalan ako ng pag-asa. Magkita pa kami. Pero nabuo na lang yun sa loob ko. Wala na. Alamang, nag-grade na sila.